So hello everyone, welcome back to another episode ng ating vlog. And today, andito tayo ngayon sa isa sa pinaka-importanting lugar, mapapolitika man o sa religion. So samahan niyo ako para sa panibago na naman nating kaunting kaalaman and syempre, um, nang maisama niyo sa mga bucket list niyo to. So ano nga ba meron dito mga kabadis? So mga kabadis, ito nga pala ang Red Sea. So makikita natin dito sa ating background ang dagat na to. Na kung saan historically ang dagat na to is according sa Bible dito hinati ni Moises yung dagat na to at tumawid sila ng mga kasamahan niya mga Hudyo mula sa Egypt. Naglakbay sila sa wilderness sa mga panahong iyon. So nakikita natin napakaganda talaga ng tanawin ngayon dito. And sa kabilang side na yon, makikita natin doon ang gayang side na yan, ang Israel na tinatawag sa makabagong panahon and Palestine, syempre sa mga iba dyan. Pero hindi tayo into sa politics. So, kaya sinasabi lang natin. So, matatanaw natin at ilang kilometro lang mula dito sa Aqaba, dito sa Jordan. So, andito tayo ngayon sa Jordan side. And sa kabilang side na yun, makikita naman natin yung may barko na yun. Makikita naman natin doon, yung side na yun is Egypt. So, Taba. And so, doon yung mainland na kung saan doon sila tumawid ang ating lolo na si Moises dyan sa side na yan, ang paniniwala nila. And pumaroon sila according sa Bible. And napunta sila dito sa Mount Sinai, dito sa side na to. And makikita naman natin sa kabilang side na yon na andun ang Saudi Arabia sa side doon. Ayan. Yan. Pero yung isla na yan is, hindi naman isla. It's yung lupain na yan is sako pa rin siya ng Jordan. So, andito nga pala ang isa sa pinaka masagana ng lugar ng Jordan. Ito ang Aqaba. Dito lang naman dumadaong at iba't ibang mga pangkalakal nila. And isa din ito sa pinaka magagandang resort dito sa Jordan. Bukod sa Dead Sea, mga kabadis. So makikita natin dito sa ating mga background na talaga namang medyo maganda-ganda na ang ating lugar dito kumpara ng mga sinaunang panahon. So ayan. Ayan yung sa Israel side or Palestine and yung mga 5-star hotel dito sa kabilang sides and itong lugar na to is libre lang mga kabadis and gusto yung mag-boating, snorkeling and kung ano-ano pa pwede nang gawin dito mga kabadis. So, napaka-importante itong lugar na ito mga kabadis kasi yung mga barko na dumadaong dito sa side na ito is nagagaling siya sa iba't ibang mga parte ng mundo and dumadaan sila dito, nagsushortcut sila dito nang sa ganun makatipid sila imbis na pumunta sila doon sa malawak na paglalakbay dito nagsushortcut. So mga kabalis, konting kaalaman lang. Ayan. So the best time na pumunta dito mga kabadis is yung mga ganito, mga March, April, ang November hanggang December. So kasi medyo malamig na kapag January at February, mga kabadis. Ayan, ang ating kapaligiran. Ito talaga namang napakaganda. So makikita natin doon sa side na yan. Yan yung pantalan nila dito.